In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Kung feeling mo safe na dahil nakahold si Bitcoin sa bandang 80,000, ito yung reality check. Pwedeng mag-dip pa ulit papunta sa 70,000 area. Lalo na habang papalapit ang bagong CPI print at habang nagiging mas confident na naman ang crowd online. At ang mas nakakakaba, yung dating malakas na support buyer ngayon parang humihina ang tulak. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa pinakamalaking driver ng linggo, inflation. May estimate ang Cleveland Fed na yung April CPI ay nasa 3.56% year over year. Mas mataas kumpara sa 3.3% noong March. Sa monthly pace naman, projected sa 0.45%, mas mababa kumpara sa 0.9 dati. Tapos sa core CPI, projected around 2.56% year over year at 0.21% month over month. Halos stable kumpara sa previous readings. Ang ibig sabihin nito, mix pa rin ang picture. Pwedeng bumagal ang monthly, pero yung yearly headline pwedeng mag-reaccelerate. At pag ganyan, hindi yan ideal para sa risk assets. Kasi kahit bumagal ang monthly, yung mas mataas na annual number pwedeng magpalakas ng belief na hindi pa makakakat agad ang Fed, at kapag matagal bago mag-cut, kadalasan naiipit ang speculative trades tulad ng Bitcoin. Pero ito yung interesting, kahit may hot CPI prints recently, nakaiwas pa rin si Bitcoin sa mas malalim na drop. Example, after the March CPI report na tumaas yung headline inflation to 3.3% from 2.4% in February. Umakyat pa si BTC ng more than 15%. Bakit? Dahil may malakas na buyer sa likod. Sinasabi sa data na institutional buyers naka-absorb ng more than 500% ng newly mined Bitcoin supply at malaking bahagi nito galing sa strategy. Kumbaga, kahit may macro headwind, may demand na sumasalo. Ngayon, sinasabi naman ng ilan na merong problema. Kumihina yung support na yan. Kasi ngayon, strategy daw nag-pause ng BTC purchase at yung STRC preferred stock nila nagte-trade below $100 par value. Bakit importante yung par value? Kasi kapag below par ang STRC, mas hindi efficient mag-issue ng bagong shares, kaya mas nahihirapan silang mag-raise ng fresh capital para pambili ulit ng Bitcoin. Kaya kung dati parang may automatic bid sa dip, ngayon hindi na ganun ka-strong. Ibig sabihin, pwedeng mas exposed si Bitcoin sa ibang klaseng reaction kapag lumabas yung April CPI. May isang analyst pa na nag-warning na baka mag-de-risk ang mas malalaking players around inflation release, at tinuro niya na may pattern ng caution sa CPI events noong 2025 at ibinigay niya yung key level. Sabi niya, importante daw na ma-hold ni BTC yung 78,600 weekly open. Kapag nawala yun, next downside target daw yung 74 to 75,000, at mas maganda raw bantayan yung liquidity sweep sa pivot na yon. Kasi doon mo makikita kung fake move lang ba o totoong direksyon. Ayun, silipin natin yung chart setup na dahilan kung bakit pinag-uusapan ng 70,000 area. Sa daily chart, sinasabing nagpiprint si Bitcoin ng classic rising wedge. Ang rising wedge, kadalasan bearish reversal setup. Habang paakyat siya, paliit ng paliit yung space. Tapos pag nabasag yung lower trend line, pwedeng bumagsak ng kasing laki ng height ng structure. Sa kasalukuyan, paakyat si BTC papunta sa apex area around 84,000, kung saan nagpo-converge yung two trend lines. At kung mag-breakdown from there, yung measured downside target is near 70,000. Kaya lumalabas yung idea na deep towards 70k. Pero hindi pa tapos dyan, may bullish invalidation din. Kung mag-break above the apex point, at especially kung mabasag niya yung area na kasabay ng 200-day EMA, pwedeng makancel yung bearish wedge, at sa scenario na yon, next potential upside target sits around 90 to 95,000. In short, dalawang pinto, breakdown to 70,000 or break to 90-ish. Kaya kailangan mo talaga bantayan kung anong mangyayari sa bandang wedge apex at sa 200-day EMA area. Ngayon, kahit walang CPI, may isa pang danger signal na lumabas, crowd confidence. May report na nagsasabing tumaas ang bullish crypto chatter sa social media. Yung ratio daw ng bullish to bearish comments is nasa 1.5:1. At kapag ganito, may warning, rallies na may confident crowd madalas mas mabilis mag-fade kumpara sa rallies na umaakyat habang maraming duda. In other words, mas healthy pa minsan ang rally kapag marami pa ring takot, kasi mas konti ang over-leverage late longs. Kaya kahit si Bitcoin up around 11.5% over the past 30 days at trading around 80,000, hindi pa rin comfortable ang sentiment, at yung fear and greed index nasa neutral 47 nung nakaraang araw, pero earlier in the week bumalik sa fear, meaning hindi pa super euphoric pero
gumagaan na ang mood. At dito nila sinabi yung pinaka-interesting, ideal setup daw ngayon ay hindi yung tuloy-tuloy na breakout. Mas gusto nila ang pullback to 75,000 para ma-flush yung late longs, mag-reset ang sentiment at makabuo ng mas healthy base. Kasi kapag walang flush at puro confident buys, mas mataas ang chance na mabilis bumigay ang rally. Dagdag pa, may on-chain clue, Bitcoin supply on exchange tumaas daw over the past 5 days after extended decline. Kapag tumataas ang supply sa exchange, madalas sign yan na may profit taking kasi nilalapit ng holders yung coin sa selling venues. Hindi pa ito guarantee na crash pero early sign ito na may ibang magte-take profit habang mataas ang price. Kaya hindi na tayo magugulat kung makita natin ng retest lower. May isang kilalang trader na nagsabing hindi siya magugulat kung magre-retest sa 70 to 75,000 bago tuloy ang run. Habang may isa namang analyst na nagsasabing likely umabot si BTC between 87 to 95,000 before June. To split ang views, may gusto muna ng pullback, may naniniwalang mas maaga ang upside. Ang common point lang, walang nagsasabing straight line, lahat may but. At ito pa, may whale story na dagdag pressure sa sentiment. May report na isang Bitcoin whale na tahimik mula pa November 2013 biglang gumalaw at naglipat ng coins worth around $40 million to a new address. Hindi malinaw ang motive. Minsan daw address management lang o security, pero minsan din pwedeng pre-sell behavior o prepping for exchange transfer. Sa case na ito, yung destination address hindi naman link sa known exchange wallet, so hindi pa proof na ibebenta. Pero sa market psychology, kapag gumising ang old wallets, laging may kaba. At hindi ito isolated trend. Sinasabing mas dumalas ang dormant wallet na lumalabas mula nung unang nag-cross si BTC ng 100,000 late 2024. May mga early investors at miners na naglipat ng long-held coins over the past year. At yung pinaka-intense daw, July last year, when 8 Satoshi era wallet, each holding 10,000 BTC move coins for the first time in 14 years. Nangyari yon habang above 100,000 si Bitcoin at malapit sa all-time high. Again, hindi ibig sabihin crash agad, pero ibig sabihin kapag mataas ang price, mas maraming old holders ang nag-aayos ng wallets o nagpo-position para mag-take profit. So kung titingnan natin yung short-term price action ni BTC, sa weekly naglalaro yan sa bearish FVG. Sa daily time frame, above equilibrium area. So it's sitting on a premium level. Possible pa din yung fake out move dito na aaklain natin yung legit breakout. Pero mauuwi din pala sa rejection for another leg down. Okay lang naman yung retracement sa area ng 70,000 kasi possible siya mag-form doon ng higher low. Kapag ganun, mas tumataas yung probability ng continuation rally. Depende sa mga macro event na pwedeng maka-impluwensya sa price at kung maitutulak pa ito pa ibaba, then 65,000 is the invalidation. Kapag nabasag ang low area na ito, then another leg down is likely. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.